7 kami magkakapatid. Tapos bunso ako. Yung nanay ko, labandera. Tatay ko, kalpintero po. Taga-Concepcion, Tarlac po kami. So, nakatira kami dun sa squatter area, dun sa Santa Rita. Tapos, nalahar kami. Nalipat po kami sa Camp O'Donnell, Capas, Tarlac. So, sa hirap ng buhay, napag-isip ko na, syempre hindi naman ako nag-aral na, syempre sa atin kasi inaano yung kailangan saan ka gumraduate, yung ganon. So wala naman akong ganon na ipapakita. So naisip ko, so mag-Japan na lang ako. Ayun, tas kasi gusto kong maalis yung magulang ko dun sa resettlement. Gusto ko yung magkaroon sila ng magandang buhay. So nag-Japan ako, tapos siguro 2005, nakilala ko yung husband ko sa elevator po. So, hindi siya nagpupunta sa club namin. Nagpupunta siya sa ibang club. So, nagkita kami sa elevator. So, iniisip niya, Chinese ako. So, dahil hindi ko siya kilala, hindi ko siya kinakausap. So, lagi kaming nagkikita sa elevator, kasama niya yung mga staff. Wala no, nagpunta siya sa club namin. So, every day na siya nagpunta. Tapos, sabi niya, gusto daw niya akong huminto ng pagtatrabaho. Pag-aaralin daw niya ako sa Japanese school. So, nag-aral ako, kaso usapan namin, kailangan ibibigay niya yung sweldo ko. So, sabi niya, dodoblehin ko, huminto ka. So, huminto ako, nag-aral ako. Tapos, umuwi akong Pilipinas. Sabi ko sa kanya, pag tumatawag ka ng 10 times a day, pakakasalan kita. So, tumawag siya ng 10 times a day. Tapos, pinakasalan niya ako para hindi ko alam na may pera siya. Nag-pray din ako kay Lord na yung happy family lang, yung okay lang na hindi kami nagugutom basta't kakain ka ng 3 times a day. Kasi, noong kasing bata kami, kailangan kasi magbabasura muna ako. Nagbasura kasi ako nung maliit ako para may allowance ako nung elementary. So, naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya sabi ko, magja-Japan na lang ako. So, I have faith na kay Lord na yung buhay ko magbabago pag ako'y nagpunta ng Japan. So, hindi naman lahat ng nag-entertainer dito magiging masama yung buhay. So, choice mo naman yon kung ikaw ay magiging mabuting tao or hindi. So, ang akin kasi, kontento na ako dun sa sweldo, but pinagpala lang ako ni Lord na binigyan niya ako ng lalaki na magmamahal sa akin. Itataas daw niya ako na baga, kung noon pinagsisilbihan mo yung mga Hapon, ikaw naman ang pagsisilbihan at sasaluduhan nila, sabi niya. So, hindi ako nadidiwala kasi 3 lang yung staff niya, so 3 lang ang sasaludo sa akin, sabi ko. So, okay na yun kaysa sa walang sasaludo, di ba? Nag-engage na kami. Doon niya sinabi na, akin yan. Kasi binili niya ako ng engagement ring doon sa St. Joko, sa Tiffany. So sabi niya, akin yan. So parang hindi ako makapaniwala na lahat ng nakikita kong building na to, sa kanya ba to? So parang iniisip ko, nag-doubt ako na, niloloko lang niya ako. So sabi ng asawa ko, bakit hindi mo itry na ibahin yung image ng Pinoy? Sabi niya, sa Japan. So, nung nagdito na, nakilala ko ng mga Filipino community, lahat ng mga pag-grand open namin, ay yung pre-open, ang tawag doon, eat all you can, drink all you can for free. So, nag-i-invite ako ng 400, 300 person na puro Pilipino. So, pag dumarating na yung Pilipino sa karaoke kan, ninenervyos na yung mga Hapon kasi takot. Ito yung chance mo na iangat mo yung mga Pilipino dito sa Japan. Kasi noon, syempre lahat tayo pag ikaw nagpunta ng Japan, babae ka, may tsura, ang tendency Japayuki or entertainer. So, hindi lahat ng Pilipino ganyan ang trabaho. Bigyan mo sila ng pagkakataon na yung pag pumunta sila sa isang establishment, yung magpapanik sila, yung bang bibigyan sila ng VIP treatment. Kasi usually, lalo na Pinoy, hindi nila masyadong tinitignan na mataas. So ngayon, pag dito sa karaoke kan, pag Pinoy, mga staff ko takot. Kasi alam nila Pilipino ako. So pag nandun kami sa meeting, mag-break kami, ikukwento ko na yung mga Pinoy,
very close sa family, na hindi lahat ng Pilipino kahit saan may masama, lahat pag ang Pinoy dinala mo sa ibang bansa, magsisikap yan. Inaano ko na, kasi pag sinabi mong Pinoy, laging late. Yan ang image nila. Hindi seryoso sa trabaho. So, iba yung nakikita kasi nila eh. So, iba yung kinukwento ko. So, ang asawa ko, hindi lang niya ako minahal. Minahal niya pati yung buong Pilipinas, pati yung support niya sa Yolanda, na yung lahat ng branches namin, pati ibang we have 135 branch, lahat ng mga business namin, nilagyan niya ng donation box for Yolanda. Siya rin na nagsabi sa akin na magbigay ka ng mga groceries kung saan ka nang galing. Yung dun sa squatter, yung mga kapitbahay mo, binibigyan namin ng mga every Christmas. So sabi niya magdo-donate ka ng square, yung classroom. Sabi niya, ang tao daw, wag mo daw siyang titignan ng mababa kasi hindi habang buhay mahirap siya. So sabi niya, bigyan mo ng pagkakataon yung mga tao. Kumbaga, kahit ano pa yung buhay mo ngayon, i-treat mo la same na ikaw yan. Kasi hindi mo alam na baka yung kaharap mo bukas, mayaman pa sa'yo, sabi niya sa akin. Pinangarap ko ng banker, yung may table ako, tapos may name ako, ganon, yung mga ganon. So, hindi ko alam na aabutin ko sa Japan pa. So, sabi niya, binigyan niya ako ng table. Gusto ko rin mag-selfie nung may table ako, pero nakakahiya. Kasi tapos may secretary. Sabi ko, parang ang sarap mag-selfie na. Meron akong sariling telephone, may interphone ako, yung mga ganon. Nagtiyaga ako magluto ng mga french fries, ng onion ring from the start. Paano ako gumawa ng mga inumin, kasi paano ko sila i-correct kung ako mismo hindi ko alam ang standard? Paano ko malalaman kung hindi ko aalamin kung ano ang feelings ng mga part-time namin, yung nagbubuhat? So doon ko na-realize na kung wala yung mga mababa na position sa opisina namin, wala rin ang aming negosyo kasi ang bigat ng trabaho nila. So nung nag-start na nagtrabaho ako, napaso ako ng mga mantika, naiyak ako kasi ganito pala kahirap yung trabaho nila. Nag-check ako ng mga branches namin na surprise check na maaabot ko from Tokyo, tapos pag dumating ka, iba yung feeling ng pag-entra mo pa lang, sumasaludo na sila sa'yo, natataranta. So, syempre, iba yun na GRO ka dati, ngayon, iba naman yung ginagawa mo. Pag nagka-cutting ribbon kami, iba yung feeling na parang, yun talagang yung binigay ni Lord sa akin. Iba. Dati kasi ang kinakat ko lang yung mga ticket na kanta ng mga Hapon sa club. Nag-aral din ako kay Abigail Arenas, personality development, para alam ko paano ko. Siyempre, iba yung kasi yung sosyalera, di ba? Iba yung pag pinanganak kang mayaman, automatic may poise ka na. Pag pinanganak ka sa squatter, wala kang makikitang poise. So, yung ginawa ko, inano ko yung sarili ko, pananamit, lahat-lahat. Binago ko pati yung pananalita ko, lahat-lahat. So parang kahit hindi ka pala nag-aral, mapapag-aralan mo kung yung paano maging yung etiquette. Sabi ko, hindi pala kailangan university graduate ka. So mapapag-aralan pala yan. Yung karaoke can is 121 branch all over Japan. So meron kaming Hokkaido, anywhere, Nagoya, Osaka, lahat-lahat. Yung internet cafe, we have 10 branch. So, isa yan sa pinuntahan ng Prime Minister ng Japan dati na chinyek niya na kung anong klase yung negosyo na yan. Yung manganette can, halimbawa, nawalan ka ng train, so pwede kang matulog doon. Pwede kang magbayad ng 500 yen, pwede kang mag-shower, pwede kang maglaba. Actually, before nag-plan kami sa Hawaii, pero medyo mahirap yung mga requirements nila doon. So ngayon, ang sabi ko sa asawa ko, bakit unahin mo ibang bansa? Pinoy ako. Di sa Pinas na, sabi ko, may Philippine team, ang tawag niya doon sa gumagawa ng machine. So nag-iimbento sila ng machine for Filipino.
na ipapakita namin doon na iba yung karaoke can, hindi yung chips lang, gumagawa sila for Philippine design. Yun nga, hindi na nga sila, pwede na silang kumain 5 times a day dati kasi swerte na pag 2 times a day eh. Ngayon, naging maganda naman ang buhay ng nanay ko. Kung dati siyang labandera noon, ngayon may labandera na siya. Yung tatay ko may kalpintero, hindi na siya ngayon. Okay na siya. Pag nagkasakit, kahit anong hospital, pwede siyang pumili. So, nabigyan ko ng magandang buhay yung mga pamilya ko. Pero, syempre, yung mga kapatid ko, tinuturuan ko rin magsikap. Hindi yung susustentuhan ko a month. Akala ko yung happiness ko is material things. Mga Hermes, mga bags. Pero kasi once na yun nagkaroon ka, parang temporary lang yung happiness. Pero yung tumulong ka sa kapwa mo, yung joy ko iba.